melhor forma. Ngayong araw nga, ito na nga yung pangalawang araw namin dito sa may Tagaytay. Pagkatapos nga namin gumayak at mag-BS ay pupunta naman kami ngayon sa may picnic group dahil sobrang ganda nga rin ng view doon. Ito na nga yung pangmalakasan kong pormahan dyan. Talagang nabili po ko pa nga yan doon sa may Canada nung doon pa ako nakatira. Gamitin nga nating motor ay yung motor nga ulit natin na big bike. Ito nga yung XR 1050 Honda. Dick group nga ay nasa may Tagaytay nga lang to at sobrang ganda nga ng view dito. Mura lang din naman kung papasok ka rin dito. May entrance fee nga lang sila dito na 30 pesos per head, yun lang naman. Tapos syempre yung pagkain doon, bibili ka na lang din sa loob. May mga tinda nga rin silang mga souvenir doon sa mga kung ano-ano, mga damit, mga mug, ganun. Pwede kang bumili doon kung mahilig ka sa kape. Pasok nga namin doon ay talagang napakaraming tao at talagang wala na nga maparkingan. Iikot-ikutin nyo nga tong lugar na to bago nga kayo makahanap ng parking. Pero meron naman parkingan yung mga motor dito. Tapos nga namin makahanap ng paparkingan at makapagtanggal nga ng helmet. Ito na, sinimulan na nga namin ikutin tong buong picnic group na to. Para nga hindi nga masayang yung araw at pagpunta namin dito dahil may pupuntahan pa kami mamaya pagkatapos nga nito. Pasok nga namin dito sa loob ay naghahanap nga ako ng kabayo. Dahil nga sasakay nga ako ng kabayo kaya lang hindi daw kaya nung kabayo, sabi nga nung nagbabantay. Nga daw mapilayan yung kabayo dahil daw mabigat ako kaya sabi ko wag na lang. Hintingin lang naman kami dito ng view at saka syempre magpipicture-picture lang naman kami dahil ine-enjoy nga namin yung bawat sandali nga namin dito dahil sobrang ganda nga nung paligid. Minsan lang din naman mangyari to yung maagala ng ganito dahil hindi naman talaga ako masyadong gala. Minsan lang ako gumala ng ganito kalayo kaya sinusulit ko rin talaga. Ganito nga na nasa galaan ka, wag mo nga munang iniisip yung mga trabaho mo, yung mga 63 big bulb saka mga 63 plus 9 saka yung mga kung ano-anong mga 63 big bulb saka 2-3 tong mga set na yan. Nandito ka nga sa galaan ay talagang puro gala nga lang yung isipin mo para talagang mawala naman yung stress sa utak mo. Ikaw na stress ka na rin sa buhay mo, gumala ka lang ng gumala. Ang daming ang tao na nagpunta dito dahil nga timing nga namin na magbagong taon nga ngayon. Nagayin mo nga lang yung pila kasi nga sobrang daming tao, mura lang din naman yung entrance dito. Kaya nga masusulit mo rin yung lugar na to. Lang kami dito sa may hagdan nga para makita mo nga yung full moon. Sobrang ganda nga ng lugar na ro dito. Sobrang dami nga na nagpupunta dito dahil nga bagong taon nga ngayon at sobrang dami. Buong pamilya nga pwede nga kayo mag-picnic dito kasi nga picnic group nga to. Talagang kailangan mo mag-picnic dito. Hindi naman pwedeng gumawa ng motor dito kasi nga mag-aamoy gasolina nga yung paligid. Baka magreklamo nga sila. Sobrang tagal na nga rin pala ng video na to dahil nga ngayon ko nga lang na-edit ulit kasi nga sobrang busy nga nung nakaraan at ngayon lang ako nagka-oras para gumawa nga ng mga video na to. Dahil sobrang taas nga rin ng gasolina ngayon ay ngayon ko na nga lang to i-upload para nga kunwari gumala muna kami. Sing ko na nga rin yung iba't ibang options nga nitong camera na to. Ito nga yung hyperlapse niya, sobrang ganda nga tignan yan, dahan-dahan na parang mabilis nga yan na time-lapse. Pagkatapos mo nga dyan maglakad-lakad sa may hagdan ay madadaanan mo nga yung pinakamahabang tulay sa buong mundo kung saan traffic at masikip, maraming taong nakapipicture doon dahil nga sobrang ganda nga ng tulay na yon. Pagkaakyat mo nga doon galing sa mga tulay na yon ay ito na nga yung makikita mo nga ulit dyan yung Taal Volcano. Kahit saan ka naman umikot dito sa may Tagaytay, yung view deck na makikita mo ay puro vulkan lang din yung makikita mo. Karang punta ko nga dito ay sumabog pa yan, kaya lang buti naman hindi masyadong malakas, hindi kagaya noon na sobrang lakas doon at talagang lumikas lahat ng tao dyan. Tapos nga namin maglakad-lakad at napagod na nga kami kaya nga huminto muna kami at lalabas na nga kami dito. Nagpahinga lang kami saglit kanina at ngayon nga lalabas na kami at may pupuntahan pa ulit kaming lugar. Sobrang dami nga lang din na nakamotor dito kaya huwag kang matatakot na pumunta dito sa may Tagaytay. Huwag ka lang liliko dyan sa may kanto kasi nga papuntang expressway yan, hindi ka pwede doon lalo na kung mga small bike lang gamit mo. Katapos nga namin sa picnic group ay umuwi na nga muna kami at gabi na lang kami babalik sa Sky Ranch kasi nga napakaraming tao doon. Sky Ranch naman ay makikita mo lang din to dito lang sa may Tagaytay. Sobrang daming ang tao kasi nga timing bagong taon nga at hindi pa nga nakakauwi yung iba sa kanya-kanya nilang mga lugar. Pero kapag normal na araw lang ay hindi naman masyadong ganito karami yung tao dito, hindi naman ganito kasikip. Ano mo lang gagawin dyan ay bibili ka nga lang ng ticket tapos pipila ka lang dito at magbabayad para makapasok ka na agad doon. Mura lang din naman yung entrance fee nila, 50 pesos lang yata yung binayaran namin dyan. Kaya lang hindi ka nga
nga masyadong makaikot-ikot dito dahil nga dyan sobrang daming ang tao dito at medyo hindi mo nga may enjoy kapag ganitong oras na dahil nga sabay-sabay nagsisilibasan yung tao dahil mas maganda nga lumabas dito kapag kagabi dahil mas malamig at saka hindi na masyadong mainit yung sikat ng araw, may enjoy mo. Kaya lang biglaan naman yung ulan kaya nga hindi na kami masyadong nakasakay sa mga rides dito. Hintay namin matapos yung ulan kaya lang hindi talaga huminto kaya sinubukan na nga rin muna namin pumila para makabili ng ticket sa mga ride kaya lang yung ulan naman ay ayaw huminto, tuloy-tuloy nga yung ulan na yan. Hanggang ayaw nga tumigil kaya nagbago isip namin na umuwi na lang at tuloy na lang susunod na araw. Da melhor forma.